from New York. Gikan dinhi sa New York. This is the Hope of Restoration broadcast. Mao kini ang Hope of Restoration broadcast. I'm Brother Daniel, And I am Sister Sarah. and we're here today to lead you in a Bible study. Og ania kami karon aron sa pagiya niini nga among Bible study. We're picking up in Genesis chapter 47 today. So kami maga-pick up dinhi sa Genesis kapitulo 47. So if you have your Bible, you can turn with us to Genesis. So kung anaa kay Biblia, pwede nimo ablihan dinhi sa Genesis 47, Chapter 47. kapitulo 47. Each day we do a Bible study, So sa matag adlaw kami nagahimo og Bible study. and so you can follow along with us So sa diin ikaw makasunod kauban kanamo through our study, sa among pagtuon. and it will make it easier for you. Sa diin masayon diha kaninyo. We try to keep each study around 30 minutes, So gi-try gayud namo pagtuon sulod sa 30 minutos. and this makes it simple to receive from the Lord, Aron sa diin sayon kaayo nga kita makadawat gikan sa Dios. and learn the Word of God together. Og magtuon kita kauban sa diha sa pulong sa Dios. We encourage you to set aside a time Kami magadasig diha kaninyo nga magahin gayud og panahon where you bring your wife and your children and sit down and enjoy the Word of God. nga sa diin dal-on nimo ang imong asawa, ubana o mga anak aron sa pagtuon. We always encourage the family. Kami nagadasig sa mga pamilya, Fathers, mga amahan, thank you for joining us. salamat sa inyong pag-join kanamo. Mothers, thank you. Inahan, daghang salamat. And children are welcome too. O mga kaanakan, kamo welcome gayud. It's good to have you children. Sa diin, anin matahong gayud nga anaa ang mga anak. And so before we enter our study, let's pray. Sa dili pa kami magsugod sa pag-intra sa pag-study, magaampo kita. And we'll ask the Lord into our study to enlighten our minds. Atong hangyoon ang Dios nga sa diin maghatag og dan-ag kanato. And to prepare our hearts. Og ang damon ang atong kasing-kasing. The Word of God is spirit. Ang pulong sa Dios espiritu. Those who worship God Sa diin nga kinsa kadtong magasimba sa Dios, must worship Him in spirit nga sa diin magasimba diha sa espiritu and in truth. ug kamatuoran. Jesus is the way. Si Jesus mao ang dalan, Jesus is the truth. si Jesus mao ang kamatuoran, And Jesus is the life. ug si Jesus mao ang kahayag. And so let's pray this morning. So magaampo kita. Bow your heads and close your eyes with me. Iduko nato ang atong mga ulo ug ipiyong ang atong mga mata. And let's go before the Lord. Ug moadto kita diha sa tubangan sa Dios. Our gracious and loving Heavenly Father, O grasyahanon o mahigugmaon namo nga amahan nga naa sa langit. we thank you Kami nagapasalamat for this day. niini nga adlaw. And we thank you for your word. O daghang salamat sa imong pulong. Father, we would ask Amahan namo kami nagahangyo that you would give us your word nga sa today. diin tagaan mo kami sa imong pulong. Let it touch our hearts Tandugang among mga kasing-kasing with your full expression, nga sa diin sa puno sa expression, with the full potency nga sa diin sa makusog gayud nga hampak, that you intend nga sa diin imong gitinguha og intent, for us to receive. nga sa diin kami makadawat. In the name of Jesus we pray. Sa pangalan ni Jesus among mga pag-ampo. Amen. Amen. And so, beginning in chapter 47 and verse 1, upon their arrival, Joseph went in to see Pharaoh. He said, "My father and my brothers are here in Canaan, with all their flocks, herds, and possessions. They wish to settle in the land of Goshen."
Basahon nato bersikulo 1, kapitulo 47 sa Genesis. Busa miadto si Jose og miingon kang paraon. Nahiabot na ang akong amahan og mga igsuon gikan sa Kanaan. Dala nila ang tanan nilang kahayupan og kabtangan, atuan na sila sa Gosen. He took 5 of his brothers and presented them to Pharaoh. Unya, gipaila niya kang paraon ang 5 niya ka igsuon nga iyang gipakuyog kaniya. Now this just seems so ordinary, So kini usa gayud ka ordinaryo, but this is not an ordinary apan occurrence. dili gayud kini siya usa ka ordinaryo. Pharaoh is the most powerful man in all of Egypt. So si paraon usa ka bantugan o gamhanan nga tao diha sa Ehipto. And no doubt, one of the most powerful men in the world. O wala gayoy pagduha-duha nga pinakagamhanang tao sa kalibutan, sa tibok kalibutan ni anang mga panahon na. And Joseph has 5 of his brothers So si Jose ana ay 5 ka iyang mga igsuon with him, nga kauban niya. and he presents them to Pharaoh. Ug iya gayong gipresentar ngadto kang And paraon. Pharaoh asks a question. Ug si paraon nag-ask gayud og usa ka pangutana. What is your occupation? Unsa man ang inyong mga panginabuhi? And they replied, we're shepherds like our ancestors. Basahon nato bersikulo 3, gipangutana sila ni paraon unsa may mga pangita. Mitubag sila, mahal nga paraon, mga magbalantay kami sa mga hayop sama sa among mga ginikanan. We have come here to live in Canaan, in Egypt, for there is no pasture for our flocks in Canaan. The famine is very bitter there. Basahon nato 4 to We request permission to live in the land of Goshen. mianhi kami aron anhi na puyo kay grabe ang kagutom sa yuta sa Kanaan ug wala nay kasibsiban ang among kahayupan kun mahimo papuy-a kami sa Gosen. So the famine has brought Joseph and his brothers back together. So ang usa ka trahedya nga kagutom maoy nagdala aron mahibalik ang mga igsuon ni Jose. And in our last study, we see So sa among katapusan nga pag-study, makita nato that God has repositioned Israel nga ang Dios nagrepossession sa Israel from Canaan gikan sa Kanaan to Goshen. ngadto sa yuta sa Gosen. Verses 5 and 6. And Pharaoh said to Joseph, choose anywhere you like for them to live. Give them the best of the land of Egypt. The land of Goshen will be fine. And if any of them are capable, put them in charge of my flocks too. Pasahon nato 5 and 6. Si Paraon miingon kang Jose, karon nga nian na ang imong amahan og mga igsuon, 6, papuy-a sila sa labing maayong dapit ni ining yutaa nga mao ang Gosen. Ang tibuok yuta sa Ehipto ubos sa imong pagbuot, kung may nailhan kanila nga may katakos sila maoy paatimana sa akong kahayupan. And so we see the favor of God So diha makita nato ang dakong pabor sa on Dios full display. nga sa diin puno gayud sa display The heart of Pharaoh is with Israel nga ang kasing-kasing ni Paraon anaa sa Israel because of Joseph. tungod ni Jose. Amen. But more than that, Pero labaw pa ni ana because of the heart of God toward Israel. tungod sa kasing-kasing sa Dios ngadto sa Israel. Then Joseph brought his father Jacob to Pharaoh, and Jacob blessed Pharaoh. Unya, 7, unya gidala ni Jose ang iyang amahan nga si Jacob ngadto kang Paraon o gipanalangina ni Jacob si Paraon. How old are you? Pharaoh asked him. Jacob replied, I have lived 130 long, hard years. The land,
and I'm not nearly as old as many of my ancestors. Basa- Then Jacob blessed Pharaoh again before he left. Amen. So basahon nato 8 ug 9. Nangutana si Paraon kang Jacob pila na bay imong edad? 9. Si Jacob mitubag 130 ka tuig ang akong paglangyaw-langyaw mubura ug lisod ang akong kinabuhi lahi sa kinabuhi sa akong mga katigulangan sa ilang panahon. So we see that Jacob has lived a long life. So makita nato nga si Jacob nagkinabuhi ug taas nga kinabuhi. And that his ancestors lived a long life. Ug ang iyang mga katigulangan mas taas pa og kinabuhi kay kaniya. Much longer than his. Taas pa kay sa iyaha. And so Jacob blesses Pharaoh So si Jacob nagpanalangin kang Paraon upon entering into his presence, nga sa diin sa pag-entrada sa iyang atubangan. and then Pharaoh receives a second blessing. Og si Paraon nakadawat sa ikaduha nga This is a panalangin. this is a double portion from God. Kini usa ka doble nga portion gikan sa Dios. For the favor that he has shown Israel. Nga sa diin sa pabor nga gihatag niya ngadto sa Israel. It's important to remember So importante gayud nga atong mahinumduman that Jacob is Israel. nga si Jacob mao ang Israel. Remember, God changed his name. Hinumdumi nga gialisdan ang iyang pangalan from Jacob to Israel. Yes, from Jacob to Israel. Amen. And so Joseph assigned the best land of Egypt, the land of Ramesses, to his father and brothers, just as Pharaoh had commanded. Basahon nato 10 ug 11. Unya na nalangin si Jacob kang Paraon og milakaw. 11. Busa gipapuyo ni Jose ang iyang amahan og mga igsuon sa Ehipto ug gihatagan sila sa labing maayong yuta sa Ehipto, sa yuta ni Rameses sumala sa gisasugo ni Paraon. Verse 12, and Joseph furnished food to them in accordance with the number of their dependents. Remember, they're in a famine. Pasahon nato 12. Gihatagan ni Jose og pagkaon ang iyang amahan ug ang iyang mga igsuon, ingon man ang tanang sakop sa panimalay sa iyang amahan, lakip ang ilang kabtangan. So hinumduman nato nga ana nga panahon na anaay pamin kagutom. The famine became worse and worse. Verse 13, so that all of the land of Egypt and Canaan was starving. 14, Joseph collected all the money in Egypt and Canaan in exchange for grain. And he brought the money to Pharaoh's treasure houses. 15, when the people were out of money, they came to Joseph crying again for food. Our money is gone, they said, but give us bread, for why should we die? Basahon nato 13 hangtod sa 15. Tungod sa kagrabe sa kagutom, nakabsan og pagkaon ang tanang dapit ug nangaluya ang katawhan sa Ehipto ug Kanaan. 14. Gitigom ni Jose ang tanang salapi nga gibayad sa katawhan sa Ehipto ug Kanaan alang sa mga pagkaon ug gidala niya kini ngadto sa palasyo ni Paraon. 15. Sa dihang nahutda na sa salapi ang katawhan sa Ehipto ug Kanaan, miadto ang tanang Ehiptohanon kang Jose ug miingon, hatagi kami pagkaon, ayaw intawon kami pasagding mamatay, wala na kami salapi. And so we see this wasn't a local famine. So kini makita nato nga dili lang kani lokal nga kagutom. And it was becoming worse and worse. O nagkagrabi pagayud ang kagutom. People were starving. O ang mga katawhan gipanggutom. Can you imagine? Dili ba nato ma-imagine In our day, sa atong kapanahunan karon if such an event occurred in our time? nga kung kini usa mahisama nga event sa usa ka event nato karon. So they bring their money
So gidala nila ang ilang kwarta and they are to the point where they're spending every last bit of their money. nga sa diin ning abot sa punto nga ila gayong gi tahan ang ilang kwarta And they're out of money. og sila nahutdan og kwarta. What good is money So unsa may kapuslanan sa kwarta when you're starving? kung ikaw gutom? This is showing us that money's importance diminishes. Nga say that again. Money's importance, it goes away when there's a calamity. Nga diha nato makita nga ang kwarta ang importante sa kwarta nga muadto kung ana ay mga calamity. This story puts money in perspective. Nga ang usa ka istorya nga ang kwarta mabutang gayud sa maayo nga perspective. Joseph collected all the money in Egypt. So si Jose nagkulikta og kwarta sa tibuok Ehipto In exchange for the food, the grain. nga gibayluan og mga pagkaon. So this money, So this famine is making the treasury of Pharaoh grow. So kini nga kwarta maoy grow sa treasure sa bahandi ni Paraon. Now Pharaoh has all of the treasure, So si Paraon anaa tanan ang iyang bahandi but the money is gone. apan ang kwarta wala na. They have nothing to give. The people have nothing left to give. So ang mga katawhan wala na gyoy mahatag pa. So Joseph has a plan So si Jose anaay usa ka plano to make Pharaoh even richer. nga sa diin nagpadato labaw pa kang Paraon. Well then, Joseph replied, "Give me your livestock. I will trade you food in exchange for the animals." So the next year they came, verse 18, again and said, "Our money is gone and our cattle is yours." Joseph took all the cattle, and there's nothing left but our bodies and land. Why should we die? Buy us and our land, and we will be your servants. We'll be servants to Pharaoh. We will trade ourselves for food, then we will live, and the land won't be abandoned. Basahon nato 17 and 18. Busa gidala nila kang Jose ang ilang mga kahayupan ug gibayloan niya pagkaon ang ilang mga kabayo, mga karnero, mga kanding, mga baka ug mga asno. Ni anang tuiga gihatagan nila sila pagkaon baylo sa tanan nilang mga kahayupan. 18. Sa pagkasunod tuig miadto na usab sila kang Jose ug miingon, "Sir, dili namo ilimod kanimo nga nahutda na gayud kamig sa lapi ug ang among mga kahayupan anaa na kanimo. Wala na gayud kami ikahatag kanimo, sir, gawa sa among lawas ug mga yuta." Imagine that. Can you imagine a famine so great So diha nato gayud ma-imagine kung unsa ka dako gayud ang kagutom that you give all your money nga gihatag nimo ang tanan nimong kwarta all of your possessions, ug ang tanan nimong mga belongings, mga kabtangan, all of your animals, mga kahayupan, livestock. tanan, mga You have nothing left, o wala na gayoy nahibilin kanimo and you're still starving. o nagpabilin gihapon ang kagutom. And so you give yourself So gihatag nimo ang imong kaugalingon and your land ug ang yuta to purchase food. aron sa pagpalit og pagkaon. This shows the importance of life. So kana usa nagpakita nga unsa gayud ka importante ang kinabuhi. Jesus Christ is the bread of life, Si Hesukristo mao ang tinapay sa kinabuhi. and we need Him. Og nagkinahanglan gayud
kita kaniya. more than money, Labaw pa sa kwarta, more than animals, labaw pa sa hayop, more than cars, labaw pa sa more sakyanan, than land, labaw pa sa yuta, more than our lives, labaw pa sa our lives themselves. atong mga kinabuhi. Can you imagine? Diha nato ma-imagine There should be a spiritual hunger. nga anaa gayud kinahanglan anaa gayoy espirituhanon nga pagkagutom In our lives for Jesus. sa atong kinabuhi diha ni Hesukristo. Jesus said, Si Jesus nag-ingon when you pray, nga kung kita mag-ampo you pray the Our Father which art in heaven. nga mag-ampo kita nga amahan namo nga naa ka sa langit. And part of that prayer says, give us this day our daily bread. O bahin ni ana nga pag-ampo nga nag-ingon nga tagai kami tinapay sa matag adlaw. That's my prayer and our prayer for you today. Mao kana ang among pag-ampo ug mao kana ang akong pag-ampo ug among pag-ampo kanimo karong adlaw. It's not for physical food. Dili nga lawas nun nga pagkaon. Our prayer for you is that you receive Jesus Christ, Nga ang among mga pag-ampo nga sa diin ikaw makadawat ni Hesukristo. the bread of life. Nga mao ang kinabuhi ang tinapay sa He kinabuhi. should have place over all of your life. Nga sa diin anaa gayoy mga dapit sa imong kinabuhi ug kanako. He's greater than your finances, Nga sa diin labaw pa siya sa imong salapi. greater than all your possessions, Nga labaw pa siya sa atong mga kabtangan. and He's the giver of life. Nga siya mao ang maghahatag og kinabuhi. And He created this world. Og siya nagbuhat gayud niini nga The kalibutan. Bible tells us in the book of John that nothing was made without Him. Ang Biblia nag-ingon diha sa Juan nga walay mga butang nga dili gayud gikan kaniya, siya gayud ang nagbuhat. So Amen? Joseph bought all the land of Egypt for Pharaoh. All the Egyptians sold him their fields because the famine was so severe, and the land became Pharaoh's. Thus the people of Egypt, verse 21, became Pharaoh's servants. The only land, verse 22, the only land he didn't buy was that belonging to the priests, for they were assigned food from Pharaoh and didn't need to sell. So basahon nato from 19. 19. Ayaw intawon kami pasagdi aron dili kami mga matay ug aron dili mahimong kamingawan ang among mga yuta. Baylui kami ug ang among yuta ug pagkaon ug maulipo na kami ni Paraon ug maiya na ang among mga yuta. Hatagi kami binhi nga among ipugas aron dili kami mga matay ug dili kawad-ag tanom ang among yuta. 20 Gipamalit ni Jose ang tanang yuta sa Ehipto alang kang Paraon. Gipamaligya usab sa mga Ehiptohanon ang ilang kaumahan kay grabe naman kaayo ang kagutom. Busa ang tibuok Ehipto napa nag-iya ni Paraon. 21 O gihimo ni Jose nga ulipon ang tanang katawhan sa Ehipto. 22 Ang yuta lamang sa mga pari ang wala niya palita, wala nila ikabaligya ang ilang mga yuta kay paghahatagan man sila ni Paraon ug salapi. So then Joseph said to the people, see, I have bought you and your land for Pharaoh. Here is grain. Go and sow or plant in the land. And when you harvest it, 1/5 of everything you get belongs to Pharaoh. Keep four parts for yourselves to be used for next year's seed. And as for food for yourselves and for your households and your little ones. 22, basahon nato. 23. 23. Giingna ni Jose ang katawhan karong adlaw gipalit ko kamo ug ang inyong mga yuta alang kang Paraon. Ani ay binhi aron ipugas ninyo sa inyong mga uma. 24. Ini kating ani kinahanglan nga ang ikalimang bahin sa abot ihatag ninyo kang Paraon
inyo na ang mabilin aron binhion og kanon ninyo og sa inyong mga pamilya. 25, mitubag sila, Sir, giluwas mo ang among kinabuhi. Maayo ka kanamo og mga ulipon na kami ni Paraon. And so Joseph saves the lives So si Jose nagluwas sa mga kinabuhi, through the power of God pinaagi sa gahom sa Dios of all of the people. o sa tanan nga mga katawhan. And God brings them into service O gidala og ang Dios nagdala kanila ngadto sa pagserbisyo to Pharaoh. ngadto kang Paraon. We're going to go ahead and end our study in verse 25. So among tapuson ang kini nga pagtuon dinhi sa bersikulo 25. We hope that you enjoyed the study So naghinaot kami nga kamo nag-enjoy ni ini nga Bible study and that you've learned ug sa diin kamo makakat-on uban kanamo in the scripture dinhi sa scripture nga mao ang pulong sa Dios. Jesus is woven throughout. Si Jesus nagalantaw nagawugin gayud sa kinatibuk-an The entire Old Testament. sa tibuok daang tugon. Jesus is concealed Si Jesus mao ang nagkonsil in the Old Testament. diha sa daan nga tugon. And then in the New Testament, Jesus is revealed. O sa bag-ong tugon nga mao ang New Testament, si Jesus nag-reveal, nagapakita gayud siya. So let's go ahead and close our study. So amo kining tapuson, We want to thank you for joining us today. buot kami nga magpasalamat kaninyo sa inyong pag-join It's an kanamo. honor and a pleasure Isa gayud ka honor o pleasure to have you each day. nga anaa kamo kauban namo sa matag adlaw. So please come back So palihog balik and join us og pakig-uban kanamo in learning the perfect Word of God. og magtuon sa perpekto nga pulong sa Dios. I'm Brother Daniel, And I'm Sister Sarah and this has been the Hope of Restoration broadcast from New York. og kini mao ang Hope of Restoration broadcast dinhi sa New York. Thank you for joining us. Salamat sa inyong pag-join kanamo. Bye-bye. Bye-bye. God bless. Remember, like and subscribe. Thank you. It helps us with the algorithm. Bye-bye. Thanks.